Hello guys, tingnan natin kung ano ang dapat nating alamin. Alamin. Para po sa mga makaka-resonate, subscribe for more po para stay connected po tayo. Para po sa mga hindi makaka-resonate, better luck next time po. Baka po energy nyo na masagap po. So tingnan po natin kung ano ang dapat alamin. Alamin. Wala po tayong gender sa energy. Okay, so tingnan po natin. 3 cards please. Anong dapat alamin? Anong dapat malaman? 5 of Earth. The Call. And the Two of Wands. Two of Fire. Meron talagang call dito. Malakas ang call. But with the ito kasi 5 of Pentacles to sa Tarot eh. So, 10 of Fire. Meron ditong nagmumultitask or master ang situation. Alam na kung ano susunod. Kahit pumikit, kayang gawin. Or alam na kung anong lalabas sa bibig, anong susunod na diskarte with the 10 of Fire. Multitasking, heavily burden, hit rock bottom, but at the same time, para sa akin, mastery. Meron kang, or kung sino man ang kinakausap ko, maybe tao sa environment mo or taong connected sa'yo. Okay? But, merong isang tao dito na master niya na, nagmumultitask siya, okay? And, responsibility, let's say. Yun ang mga posibilidad ng 10 of Fire para sa akin as a reader. Iba-iba po ang perception ng readers per card. So, don't shoot the messenger. Pero para sa akin, ang 10 of Fire is 10 of Wands. Responsibilities, multitasking, mastery, hit rock bottom. Like, you know what I mean? Alam mo na kung ano susunod na kabanata. Alam mo na kung ano susunod na sasabihin ng isang tao sa'yo. Alam mo na kung anong mga galawan niya. Or kung sa situation man to ng career or friendship, alam mo na. Okay, you know better. Okay, so wala na po tayong 11 sa taro, 10 lang. So sagaran yan, master mo na. 5 of Earth, meron ditong 5 of Pentacles to eh. Hindi ko alam kung meron ditong isang taong naglalak ng finances. Okay, kung sino man ang kinakausap ko ngayon. Either way, meron ditong naglalak ng finances. Expect some call, merong unexpected na unexpected. Hindi ko alam kung unexpected na tulong or something. Kasi 2 of Fire, parang nagdadalawang isip pa. Okay. Pero, merong aware dito na merong isang taong naglalak ng finances or feeling left out in the cold. Okay. Feeling alone. Okay. Feeling alone or feeling lack of finances. At saka merong isang taong nakakaalam. So, kung sino man yung taong nakakaalam na feeling alone yung another person or lack of finances, nagdadalawang isip or nagpaplano with the 2 of Fire na tawagan, okay, na makipag-usap or magtanong ng kung anong pwedeng magawa or anong pwedeng, basta merong conversation dito, merong call. Okay. Pasensya na, sandali lang, kulit ng camera ko. Yan. Sana po ay naririnig nyo ako. So, tingnan natin kung anong susunod. 10 of Cups. Okay. 6 of Water. 5 of Air. 10 of Earth. Wow. 10, 10, 10. Meron kang 10 of Fire at the bottom of the deck, 10 of Water, and the 10 of... Wow. Grabe ng mga na-accomplish dito. Okay. At saka willing to accomplish more. Okay. Heading. Or ang iba sa inyo, heading towards accomplishment. Near.
nasa kaligitnaan ka na, kumbaga climax. So, but at the same time, meron ditong with the 6 of water and the 5 of air. Ito lang ang medyo low vibrational. At saka ito. Pero hindi rin natin kasi maiiwasan tong 5 of pentacles eh. 5 of coins. Kasi syempre, hindi naman sa lahat ng oras nasa taas ka. Minsan nasa baba ka rin. Okay. But someone here, okay, with the 5 of swords, very conflicted. Very conflicted siya sa sarili niya. Okay, kung paano niya ma-achieve to. Okay. Kaya siguro meron tayong communication dito kasi kung sino man tong person na to, ang iniisip niya is ito, 10 of water at saka 10 of pentacles. I mean 10 of earth. Emotional fulfillment, happy life, happy wife, happy husband, or bas happy life. Okay? Emotional fulfillment. Okay? And the 10 of pentacles is like very grounded, stable, multiple source of income, business. Okay? Generational wealth. Okay? So, ito ang conflicted itong taong to eh. Regarding dito sa dalawang card na to, kung paano niya ma-achieve. Okay. Hindi ko alam kung ikaw to or another person na connected sa'yo, or family, or friends, or lover. Depende sa'yo kung saan mo ilalapag yan na department ng buhay mo. The Star card. Ikaw nga ang wish nito kung sino man to. 2 of earth. Dalawa na ang 2 mo. 2 of earth at saka 2 of wands. 2 of fire. So, 2 of earth. Page of earth. Communication talaga ba? Messages at saka tawag. Good news. Okay. The Star card. Merong gustong mag-ayos dito or ayusin ang something. 7 of fire. Ang 7 of fire is fighting for something. Okay. And ano yan? The Fool card. Major Arcana. So, kung sino ka man, okay, sa nakikita ko dito, merong isang tao dito gusto mag-communicate sa'yo or someone is aware na yung isang tao is feeling alone and feeling lack of finances. Okay. So, merong gustong makipag-usap dito regarding sa sitwasyon ng isang person. Okay. And then, kasi yung isang person, kung sino man yung feeling left out, feeling alone, conflicted siya sa sarili niya kasi pinapangarap niya to or gusto niyang makamit to. 10 of cups and 10 of pentacles. Okay. With the Star card, healing card. Okay. Healing card, 2 of earth pero duda. Parang hindi ko alam kung posible pa ba na maayos ang sitwasyon. Page of earth is a good news. Merong good news dito na parang i-insist or i-emphasize niya sa'yo or i-flex, may mag-flex dito na worth it na ipaglaban yung sitwasyon. Worth it na ipagpatuloy or i-continue yung sitwasyon with the Fool card is being here. Okay, worth it na mag-reset or restart na sa sitwasyon. Okay, even though na, kasi 10 of fire, expertise na to eh. Maybe, alam mo na kung sa career to, alam mo na yung galawan sa trabaho. Kahit nakapikit ang mata mo, ayaw mong gawin. Kung sa relationship naman to, kilala mo na yung taong kapartner mo. As in, kilala mo na talaga siya from head to foot, ingron hanggang scalp niya, dulo ng tinutubuan ng buhok niya. Okay. Kung sa family naman to, you know better. Ano ka siguro eh, yung parang pagpasok mo pa lang sa isang kwarto, sa isang room, pag nag-gathering kayo ng family mo, ramdam mo agad ang energy ng bawat isa sa pamilya mo. Okay. So, hindi ko alam kung black sheep ka or something. Okay. Yun ang nakikita ko dito. Or kung sasabihin natin to friends group, kabisado mo ng mga kaibigan mo. Okay. Basta merong someone dito feeling alone, feeling lack of finances. Tapos yung another person or gusto niyang magtumawag or gusto niyang makipag-usap.
ang situation, um, worth it pa kaya parang piniplex niya na ipaglalaban niya yung sitwasyon dito with the 7 of fire, with the full card. Parang deserve a second chance. Everybody deserve a second chance. Pero sa mentality mo, king inang chance yan. Parang, ano man, hindi second chance, parang 1,000 chances. Okay, so yun ang nakikita ko dito. Yan ang dapat na malaman. Okay, with the star card is my healing card, 2 of Pentacles. Maybe, kung sino man dito ang nagkakaroon ng conversation, the another person is like conflicted. Hindi niya alam kung sasang-ayon ba sa plano niya. Kung makikipag-communicate man siya or makikipag-usap man siya. Kasi ang desire niya, 10 of Pentacles, multiple source of income, generational wealth, family, stable family, groundedness, wala nang alisan, wala nang tiwalagan. Okay, with the 10 of Cups, emotionally fulfilled, happy home, happy life, happy wife, happy husband, happy friends. I don't know kung saang department mo yan ilalagay sa'yo. Basta meron ditong gustong mag-message, may good news na kasi dito sa babae, parang feeling ko pinaglalaban niya, isasabihin niya dito, parang ipiplex niya na this situation deserves a second chance, or this situation deserves a reset, deserve na mai-reboot kasi sayang, ang dami ng pinagdaanan dito. Parang ang hirap bitawan, ang hirap pakawalan, ang hirap na sayang naman, 'di ba? Mga panahon, effort na engineer, energy. Okay, so yun ang nakikita ko dito. Tingnan natin kung anong advice. Bahala ka kung sino man yan sa'yo, basta may mag-i-initiate dito or may mag-i-insist na ipaglaban ng sitwasyon, huwag abandonahin. Okay. Conflicted tong taong to. Basta conflicted siya. Kung sino man siya o sila. Maybe group of people or basta nasasayangan sa sitwasyon. Kasi ano na dito 10, 10, 10, 10. Okay. So, napagdaanan ng pinaka-worst scenario ng situation. So, may mga test na or exam ng napagdaanan to. So, para bagang graduate ka ng elementary, high school, tapos college, tapos parang tipong ano yan, kasi mission accomplished na to parang mastery na to sa akin Okay. Nakapasa na to sa mga test Yun lang. So, bahala po kayo kung saan kayo makaka-resonate dyan. So, tingnan natin kung anong advice. Anong advice? Ano to? Unbound. Releasing soul pattern, contracts, and past lives. So, may mga soul tie kang nakakabit sa'yo from the past life. Maybe isa tong situation na to. Maybe karmic relationship, karmic friendship, karmic family. Merong ganun. Okay. So, you need to release something here. Kailangan mong i-release yung mga nakakonect sa'yo. Soul pattern or soul contract. Okay. What else? Tingnan natin. Kaya siguro ganito na lang ka-attach sila or siya sa'yo. Okay. Kasi meron kayong soul tie. Okay. Maraming klase ng soul tie. Okay. Merong nangyayari sa pagtatalik or sa bonding or sa matagal mo nang nakasama energetically. So, dance with life. Do something to change your energy. Okay, so go with the flow ka na lang. Go with the flow. I think
I think yun naman ang ginagawa mo, eh. So, at the moment, kasi hindi naman 'to mati-trigger dito yung mga tao kung um, hindi ka secure ng energy mo. Hindi ka nagse-secure energetically. I think you learn. Meron kang natutunan na malaking lesson dito sa situation na 'to kaya parang nagse-secure ka na ng energy mo. So, don't dim to fit in. How are you dimming your light in order to fit in? I think you're done with this. Okay, so that's why ang sabi dito, go with the flow, cut the soul tie, and don't dim your light again. Parang gets mo, oh. Kung na-master mo na yung mga tao sa palibot mo or mga karelasyon mo or mga kung sino man yan, na-master mo na sila, kilala mo na sila, alam mo ng galawan nila. Okay, so hindi mo na gagawin yung mga para lang i-please sila or something. You're done with the Ten of Fire. Okay, so you're letting go. Parang kita mo yan, yung mga papel dyan, yung mga contract dyan, kailangan nang sunugin yan and let go. Okay, kasi master mo na yan. So, ibig sabihin, sinunog mo na ang kontrata, nasa utak mo na yun. Okay, so, keepers of the earth. You are not alone. Ancient ancestor and stand beside you. What I mean. Ancient ancestors stand beside you. Definitely. Divinely guided kang gawin to. Kung nagtataka ka minsan, para bagang merong energy or merong nagga-guide sa'yo na mag-detach ka or mag-go with the flow ka or may nagsasabi sa'yo na kailangan mong i-cut off ang mga soul tie mo kasi hindi sila belong. O, you know what I mean? Secure mo yung energy mo. Baka nakaka-feel ka ng mga ganong energy. Weird para sa'yo, but it's not weird at all kasi meron kang keepers of the earth. Meron kang mga ancestor dito or divinely guided kang gawin na mag-step out. Okay. Pero the more na nag-i-step out ka, you're doing your own thing, meron ditong natitrigger, very conflicted sa sarili niya. Okay. So, let's see. 2, angel message number 2, meron kang queen, ancestor mo, feminine energy, medyo may edad na. 226. 226, baka makaresonate sa situation mo, meron kang message dyan, open mo siya. Google mo angel message number 226. Okay, so yan lang po maihain ko sa inyo for now. Subscribe po for more para po stay connected tayo para po sa mga makaka-resonate. Para po sa mga hindi makaka-resonate, better luck next time po, okay? So, that's what I have for you for now. So, see you in the next one.